Magandang araw! Kumusta kayo mga bata? Handa na ba kayo sa bago nating aralin ngayon? Ngayong araw, pag-aaralan naman natin ang isang napakahalagang aralin. Ito ay tungkol sa ang kapaligiran ng aking lungsod at bayan sa rehiyon. Inaasahan na pagkatapos ng aralin ay natutukoy ang ilang katangiang pisikal katulad ng klima, panahon, lokasyon at kabuuang kaanyuhan ng kapaligiran ng sariling lungsod at bayan sa rehiyon gamit ang mapa. Pangalawa ay napapahalagahan ang mga natatanging katangiang pisikal ng mga lungsod at bayan sa rehiyon. At ang pangatlo ay nakakabuo ng interpretasyon ng kapaligiran ng sariling lalawigan, lungsod at karatig na mga lalawigan ng rehiyon gamit ang mapa. Excited na ba kayong matuto mga bata? Tara! Halina't samahan niyo akong lakbayin ang daan tungo sa kaalaman ng araling panlipunan. May lalarawan mo ba ang iyong lalawigan, lungsod o bayan kapag may nagtanong sa iyo? Narito ang isang halimbawa ng mapa. Ito ay ang mapa ng lungsod ng Parañaque. Ang pag-alam sa katangian ng sariling lalawigan, lungsod o bayan ay nakakatulong para maging tiyak ang iyong paglalarawan sa mga pisikal na katangian ng bawat lugar na kabilang sa iyong rehiyon. Pagmasdan ang mapa sa inyong harapan. Nakikita natin ang katangiang pisikal ng bawat lugar. Napag-aralan din natin sa ating nakaraang aralin na ang pambansang punong rehiyon o National Capital Region ay binubuo ng 16 na lungsod at isang munisipalidad o bayan. Ang mga ito ay ang Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon, Manila, Mandaluyong, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Quezon City, Marikina, San Juan, Pasig, Makati, Pateros, Taguig, at ang huli ay Muntinlupa. Ang NCR ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, kalakalan, industriya, hanapbuhay at ekonomiya ng ating bansa. Bago pa man dumating sa Pilipinas ang mga dayuhang mananakop, ay may sarili ng sistema ang pamahalaan at kalakalan ng ating rehiyon. Pag-usapan naman natin ang katangian ng kapaligiran ng mga lungsod at bayan sa ating rehiyon. Ang lungsod ng Caloocan. Pagmasdan maigi ang mapa. Ito ay mula sa salitang ugat na look, kalook-lookan o kaloob-looban na nangangahulugang pinakaloob na lugar. Ang lungsod ng Caloocan ay matatagpuan sa hilaga ng NCR at ito ay nahahati sa dalawa, ang Hilagang Caloocan at Silangang Caloocan. Ang lungsod ng Caloocan ay pangalawa sa pinakamalaking lungsod sa rehiyon na kung saan ito ay may sukat na 53.20 kilometrong sukat. Ang pinakamalaki naman ay ang Quezon City na merong 165.33 kilometrong parisukat. Ang kasunod ay lungsod ng Las Piñas. Ang lungsod ng Las Piñas ay matatagpuan natin sa timog ng NCR na kung saan
Marami tayong makitang gusaling industrial at commercial. Dito rin natin makikita ang pinakasikat na bamboo organ. Ang kasunod ay ang lungsod ng Makati. Ang lungsod ng Makati ay matatagpuan natin sa gitna ng NCR na kung saan ito ay napapaligiran ng Ilog Pasig. Ang lungsod ng Makati din ay sentro ng kalakalan, pananalapi at negosyo ng Pilipinas. Sa lungsod din na ito natin makikita ang mga naglalakihang gusali at korporasyon na kagaya ng nakikita natin sa larawan. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang lungsod ng Malabon. Ito ay mula sa salitang maraming labong o labong nang ibig sabihin ay usbong ng kawayan. Narito ang mapa ng nagpapakita ng lokasyon ng lungsod ng Malabon. Ito ay matatagpuan natin sa hilaga ng lungsod ng Maynila. May mga palaisdaan at industriya din tayong makikita sa lungsod ng Malabon na kagaya ng nakikita ninyo sa mga larawan. Ang kasunod ay lungsod ng Mandaluyong. Ito ay isa sa pangunahing sentro ng komersyo at negosyo. May mga naglalakihang pamilihan at korporasyon din na matatagpuan sa lungsod ng Mandaluyong. Matatagpuan din natin ang National Center for Mental Health sa lungsod na ito. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang lungsod ng Marikina. Ang lungsod ng Marikina ay matatagpuan natin sa silangan ng NCR, kagaya ng nakikita natin sa mapa. Ang lungsod ng Marikina ay isang lambak. Pagmasdang maigi ang larawan at ang mapa, mapapansin natin na dumadaloy ang ilog Marikina, isang sanga ng Ilog Pasig sa gitna ng lungsod. At sa katunayan, sinasakop ng lungsod ang bahagi ng lambak ng Marikina. Ang lungsod ng Marikina din ay sentro o kabisera ng sapatos sa Pilipinas. Ang kasunod nating pag-aaralan ay lungsod ng Maynila. Matatagpuan natin ito sa kanluran ng NCR, at ito ay ang kabisera ng Pilipinas. Kung mapapansin ninyo sa mapa, makikita natin na nasa baybayin ng Luok ng Maynila ito kaya nakilala ang lungsod bilang National Chief Port. Ang lungsod ng Maynila ay pangunahing sentro ng komersyo, edukasyon, turismo, real estate, bagong media at tradisyonal na media, teatro, bangko at pananalapi at transportasyon. Kasunod naman ay lungsod ng Muntinlupa. Ito ay matatagpuan natin sa pinakatimog ng NCR, kagaya ng itinuturo sa mapa. Ito ay tinaguriang Emerald City or Gateway to Calabarzon. Matatagpuan din natin ang lawa ng Jamboree na sinasabing pinakamaliit na lawa sa Pilipinas na matatagpuan natin sa loob ng Bilibid Prison. Matatagpuan din sa lungsod ng Muntinlupa ang gusaling pangasiwaan ng kawanihan ng mga bilangguan. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay lungsod ng Navotas. Ito ay nakikita sa dulong bahagi ng hilagang kanluran ng NCR. May pangunahing punduhan at palaisdaan kung saan ito ang ikatlong pinakamalaking fish port sa Asia at kilala bilang fishing capital ng Pilipinas. Ang kasunod ay lungsod ng Parañaque. Ang lungsod ng Parañaque ay matatagpuan natin sa timog ng NCR, kagaya ng itinuturo sa mapa. Ito ay isa sa dalawang lungsod kung saan matatagpuan natin ang pambansang paliparan. Maraming naglalakihang mall at mga gusali at isa na dito ay ang
City of Dreams. Ang kasunod naman ay lungsod ng Pasay. Ang lungsod ng Pasay ay matatagpuan naman natin sa timog kanluran ng NCR kagaya ng ipinapakita sa mapa. Maraming naglalakihang gusali at korporasyon ang makikita dito. Ang iilan sa mga ito ay ang Mall of Asia na kung saan dinadayo ng mga tao, ang Resorts World at ang Okada. Ang lungsod ng Pasay ay isa sa dalawang lungsod kung saan matatagpuan ang pambansang paliparan or ang tinatawag nating Ninoy Aquino International Airport. Ang kasunod naman ay lungsod ng Pasig. Ang lungsod ng Pasig ay matatagpuan natin sa bahaging silangan ng NCR. Ito ang pangunahing distrito ng negosyo sa kalungsuran. Iba't ibang matataas na gusali ng opisina ang makikita natin dito. Residential condominiums, gusaling pangkalakalan or commercial, mga paaralan at mga malls. Kasunod ay lungsod ng Quezon. Ang lungsod ng Quezon naman ay matatagpuan natin sa hilaga ng NCR. Ito ang pinakamatao at pinakamalaking lungsod sa NCR na merong 171.7 kilometrong parisukat. Maraming opisina ng pamahalaan, pamantasan, malalawak na liwasan, mga gusali at establishmento ang makikita natin dito. Ang kasunod na lungsod na pag-aaralan natin ay ang lungsod ng San Juan. Ang lungsod ng San Juan ay makikita natin sa gitna ng NCR. Ito ay dating kabilang sa lalawigan ng Rizal hanggang sa opisyal na naging kabilang sa Kalakhang, Maynila. Ang lungsod ng San Juan ay ikalawang pinakamaliit sa mga lungsod at bayan sa Kalakhang, Maynila na kung saan ito ay merong 5.87 kilometrong parisukat. Ang pinakamaliit na bayan naman ay ang Pateros na kung saan ito ay merong 1.76 kilometrong parisukat. Kasunod ay lungsod ng Taguig. Ang lungsod ng Taguig naman ay matatagpuan natin sa bandang timog ng NCR. Ito ay nanggagaling sa salitang Tagagiik nang ibig sabihin ay rice thresher. Ito ay malapit sa lawan ng Laguna. Pangingisda ang isa sa hanapbuhay ng mga taong nakatira dito. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang lungsod ng Valenzuela, na kung saan ang lungsod na ito ay matatagpuan natin sa hilaga ng NCR. Isang lungsod pang-industriya na matatagpuan sa Kalakhang, Maynila. Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang Pateros. Ang Pateros ay matatagpuan sa gitna ng NCR na kung saan ito ay nag-iisang munisipalidad o bayan sa NCR. Ang klima ng NCR ay hindi naiiba sa uri ng klima na dinadanas ng ibang bahagi ng bansa. Nakakaranas ito ng klimang tropical dahil malapit ito sa Ecuador kung kaya't may tag-init at tag-ulan na panahon. Pansinin ninyo maigi ang mapa na nasa ibaba. Kung mapapansin ninyo, ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador kaya meron tayong dalawa lamang na panahon. Ang ito ay ang tag-init at tag-ulan. Naiintindihan niyo ba ang pinag-aralan natin, mga bata? Mahusay, mga bata! Ngayon naman, para sa inyong pagsasanay ay sagutan natin itong aking inihandang gawain para sa inyo. Iguhit ang masayang mukha, kung tama ang pangungusap,
At iguhit naman natin ang malungkot na mukha kung mali. Una, sa lungsod ng Navotas, matatagpuan ang pangunahing punduhan at palaisdaan kung saan ito ang ikatlong pinakamalaking fish port sa Asia at kilala bilang fishing capital ng Pilipinas. Pangalawa, sa lungsod ng Muntinlupa matatagpuan dito ang pambansang kulungan. Pangatlo, ang pandaigdigang daungan kung saan dinadala o nagmula ang iba't ibang kalakal ay matatagpuan sa lungsod ng Pasay. Pang-apat, nag-iisang bayan o munisipalidad sa rehiyon ang lungsod ng Parañaque. Panglima, ang San Juan ay isa sa pinakamaliit na lungsod ng rehiyon. Ngayon naman, titingnan natin kung tama ang ating mga sagot. Ang tamang sagot sa number 1 ay masayang mukha. Sa pangalawa naman, ang sagot ay masayang mukha. Pangatlo, malungkot na mukha. Pang-apat, malungkot na mukha. At ang tamang sagot naman sa panglima ay masayang mukha. Tama ba lahat ng inyong sagot, mga bata? Magaling, mga bata! Ngayon naman, balikan natin ang ating pinag-aralan at tandaan natin itong mabuti. Ang Metro Manila ay kilala bilang pambansang punong rehiyon. Mayroon itong pandaigdigang daungan kung saan ang mga sasakyang pandagat na may dalang iba't ibang kalakal ay dito dumadaong. Ang Metro Manila ay isang malawak na kapatagan kung saan matatagpuan ang mga gusali ng pambansang pamahalaan, mga sentrong pangkultura, pang-edukasyon at pangkalakalan. Ang mga karatig lalawigan ng Metro Manila ay ang mga sumusunod: Bulacan sa Hilaga, Rizal sa Silangan, Laguna sa Timog at Cavite sa Timog Kanluran. Ang pisikal na anyo ng isang lalawigan o rehiyon ay nakakaapekto sa klima, ekonomiya at pamumuhay ng mga taong naninirahan dito. Excited na ba kayong magsagot sa pasulit, mga bata? Para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, ay sagutan natin ito. Panuto. Tukuyin ang lungsod o bayan ng NCR sa bawat pahayag. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Pateros, Quezon City, Caloocan, Makati, at ang panghuli ay Navotas. Para sa unang tanong, pinakamalaking lungsod sa rehiyon. Pangalawa, ikalawa sa pinakamalaking lungsod sa rehiyon na nahahati sa dalawang bahagi ang nasasakupan. Pangatlo, lungsod na kilala sa mga naglalakihang gusali, tanggapan at korporasyon. Pang-apat, pangunahing punduhan at palaisdaan sa hilagang kanluran ng NCR. At ang panghuling tanong ay, kilala sa industriya ng balot at itlog na maalat. Ngayon naman, titingnan natin kung tama ang ating sagot. Ang tamang sagot sa number 1 ay Quezon City. Sa pangalawa naman, ang tamang sagot ay Caloocan. Sa pangatlong tanong, ang tamang sagot ay Makati. At sa pang-apat na tanong naman, ang tamang sagot ay Navotas. At ang panghuling tanong, ang tamang sagot ay Pateros.
Tama ba lahat ng inyong sagot, mga bata? Mahusay, mga bata. Naway nag-e-enjoy kayo at marami kayong natutunan sa pinag-aralan natin ngayon. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata, at hanggang sa muli nating aralin. Paalam, mga bata!